Isang tao sa grupo ay biglang binuksan ang pinto ng malakas, sumisigaw para humingi ng pahintulot na pumasok. Tinanong ni Jeshan ang kahulugan ng ganitong bastos na pag-uugali, at ipinaliwanag na ang kanyang anak ay tulog pa, na nagtulak sa lalaki na humingi ng tawad. Sinimulan nilang suriin ang lahat ng available na silid ngunit hindi nila mahanap ang taong hinahanap nila. Galit na galit, ang taong napekehan kanina ay hinarap ang tagapangasiwa ng bahay tuluyan, na humihingi ng awa habang sumisigaw ang lalaki sa labas. Nag-isip si Jeshan tungkol sa espada ng Empress. Binaligtad nito ang Mirim Alliance, at kahit na ilang buwan na ang nakalipas, siya ay hinahanap pa rin. Nagtaka siya kung bakit hindi pa siya nakikilala, ngunit nagpapasalamat din siya na si Se ay tulog pa rin ng mahimbing. Bumulong ang matandang lalaki sa kanya kahit tulog ito, na ang lahat ng ito ay malapit ng matapos. Sa Jiangang Village, may nagtanong kung iyon nga ang lugar. Maraming tao mula sa Wangsek ang nagtipon doon, at isa sa kanila ay nagsabi na ang sulat ay nag-utos sa kanila na magkita doon. May nangyari kaya ulit, biglang may lumitaw sa likuran nila, at nang lumingon sila, si Hin ay lumabas mula sa isang sulok, tila nasugatan at pagod na pagod. Tinawag niya ang kanyang mga martial uncle, at nagmamadali silang tumulong sa kanya, nagtatanong kung bakit hindi niya nabanggit na siya ay nasa problema imbes na magpadala ng isang misteryosong sulat. Nasaan ang iba? Hindi ba niya nakita si Jiang Haien? Ipinaliwanag ni Hin na hindi niya mas asama ang lahat sa isang sulat dahil kailangan nitong may padala ng medallion, ngunit lahat ay patay na. Gulat na gulat ang mga tao sa Wangsek nang marinig ito. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na bilang nag-iisang nakaligtas, napakababa niya na halos hindi niya matanggap. May narinig na mahinang halakhak, at may nagtanong kung totoo nga ba iyon. Nanlalamig si Hin, at isang lalaki na may puti at itim na buhok ay lumapit sa kanila. Ito si Elder Mio, na personal na dumating para makita siya. Nanginginig sa takot, nagtaka si Hin kung kaya niyang lokohin ang isang taong tulad niya, na may malakas na presensya. Tinanong ni Elder Mio kung paano lahat ng kanyang kasamahan ay napatay, ngunit isang babaeng disipulo ang nakaligtas. Kung totoo ang kanyang sinasabi, dapat niyang ibunyag kung sino ang nang-ahas na sakta ng mga dakilang disipulo ng Wudang sect. Nagbabala siya na hindi siya maaaring magsinungaling sa kanyang harapan. Nanginginig, sinabi ni Hin na sila ay nagpapagaling sa Xiangyang County matapos supilan ang mga bandido nang sila ay atakihin ng Merchant Association. Ang mga may galit sa kanila ay naglunsad ng isang sorpresang atake sa gabi. Siya lamang ang nakaligtas, ngunit kahit na, halos hindi niya nakatakasan matapos mabihag ng matagal. Tinanong ni Elder Mio kung bakit nagpadala siya ng sulat imbes na bumalik sa sect. Ipinaliwanag ni Hin na noong nalaman nila na siya ay nakaligtas, sinimulan nilang bantayan ang pasukan ng Nayon. Nagtanong ang Elder kung totoo iyon at kinumpirma na ang mga iyon ay talagang may kontrol sa Nayon. May isa siyang huling tanong, ang Merchant Association lang ba ang umatake sa kanila? Maaari bang talunin ng mga disipulo ng Wudang sect ang mga third-rate na tao? Isa sa 4 na Shaverer swords ng Wudang sect ay umalis din doon na umiiyak. Si Hin ay magpapaliwanag pa, ngunit ang Elder, puno ng galit, ay nag-utos na sagutin niya siya kaagad. Sa harap ng lahat ng mga lalaki, si Hian-He ay nagsimulang magsalita. Inihayag niya ang katotohanan, ang Celestial Dragon Merchant Association ay sinusuportahan ng Mount Hua. Ang pagbubunyag na ito ay nagulat sa Elder, ngunit isa sa mga lalaking naroon ay kumumpirma sa kanyang pahayag. Ang Merchant Association ay talagang isa sa mga pangunahing taga-pondong ng Mount Hua. Muling tinanong ng Elder si Hian-He kung talagang inatake siya ng Mount Hua sect. Sumigaw siya na hindi niya magagawa na magsinungaling sa kanya. Pagtalikod ni Elder Muo, inutusan niya ang lahat na sumunod sa kanya. Pupunta sila sa Xianyang County. Malapit sa county, ang mga tao ng Mount Hua ay patuloy na naghahanap ng sinasabing tao mula sa Wudang sect na umatake sa kanila mula sa kagubatan. Ang tunay na mga tao ng Wudang sect ay nagmamasid sa mga tao ng Mount HCT, kinukumpirma ang impormasyong ibinigay ni Hian-He. Si Hian-He ay lumayo sa mga lalaki at mula sa gitna ng kagubatan ay nagsimulang mag-wave sa mga tao ng Mount Hua. Isa sa kanila ay nakita siya at sumigaw na siya ang babae mula sa Wudong sect. Nagmadali sila patungo sa kanya, balak siyang hulihin at dalhin sa Mount Hua.
Ngunit bago sila umatake, ang Wudong sect ay kumilos na. Si Moo, na puno ng galit hanggang sa naglalabas ng enerhiya mula sa kanyang mga mata, ay sumigaw na sila ay nang ahas na insultuhan ang pangalan ng Wudong sect. Magbabayad sila ng buhay. Isang disipulo niya ay humingi ng utos, at sinabi ng elder na kailangan lang nila ng isang tao para magsalita. Ang iba ay maaaring ipadala sa kanilang mga libingan. Kinumpirma ang utos, isang tao ay agad na pinutol ang isa sa kalahati, at nagsimula ang pagpatay. Ang mga lalaki ng Mount Hua ay sumigaw ng tulong, ngunit sa lugar na iyon at sa sandaling iyon, walang makakarinig sa kanila. Sa wakas, isa na lang ang natira, nakaluhod sa harap ng isang disipulo. Lumapit si Elder Moo at sinabi na kung sasagutin niya ng maayos ang kanyang mga tanong, maaari siyang mabuhay. Kinumpirma ng lalaki na gagawin niya ito. Tinanong ng elder kung may iba pang miyembro ng Mount HCT sa nayon. Sumagot ang lalaki na meron. Isang tauhan ng elder ang nagkomento na lahat ng sinabi ni Hian He ay nagiging totoo. Inutusan ng elder ang natitirang lalaki na tawagin ang mga tao ng Mount Hua sa kanilang kinaroroonan. Naguluhan muna ang lalaki, kaya sumigaw ang elder na tawagin niya ang mga bastos na tao ng Mount Hua sa lugar na iyon. Tumakbo ang lalaki at sumigaw na gagawin niya ito. Dumaan siya kay Jeshan, na nagpapanggap, at naging malinaw na ang mga lalaking iyon ay hindi mga tao kundi mga miyembro ng Merchant Association. Si Jeshan at Se ay nanood habang dumadaan ang lalaki. Di nagtagal, nakita ang mga tao ng Mount HCT na tumatawid sa tulay ng lungsod, papunta sa labas. 5 sila, ngunit sa kanilang mga ekspresyon, malinaw na magdedouble ang bilang sa katapusan ng laban, bagaman hindi sa kanilang kapakinabangan. Nakilala ng pinuno ng Mount Hua si Elder Moo mula sa Wudong sect at tinanong kung siya ang tumawag sa kanila. Isang disipulo ng Elder ay nairita sa kawalang galang na pagtawag sa Elder, ngunit parang wala lang ito kay Elder Moo. Naiinis, ang isang may bandana sa mata ay nagsabi na kahit may makapangyarihang tulad ni Moo, hindi sila makakakuha ng higit pa. Ininsulto ng elder ang lalaki na sinasabing sinubukan niyang magpakita ng awa sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang panig. Ngunit nang ahas silang kumilos ng walang pakundangan sa harap niya. Sinabihan ng mga tao ang elder na tumigil sa pag-insulto sa kanila, o kung hindi ay. Hindi man lang siya nakapagpatuloy sa kanyang pangungusap bago siya sinampal ng malakas, na nagising siya sa lakas ng tama. Kahit na malakas ang tama, nagawa pa rin niyang manatiling nakatayo, na nagpa-impress sa elder. Naghanda ang elder na sumugod muli, ngunit nagawa ng lalaki na harangan ang suntok. Gayunpaman, kulang siya sa lakas para lubusang pigilan ang braso ng elder, na nakadikit sa kanyang ulo. Lalo itong nagpagalit kay Moo, na nagtulak sa lahat na bunutin ang kanilang mga espada. Puno ng galit at naglalabas ng madilim na chi, idineklara ng elder na hindi na niya uulitin ang kanyang babala. Kung hindi pa kakawala ng lalaki ang kanyang kamay, lahat sila doon ay mamamatay sa isang iglap. Natakot ang tao, ngunit patuloy niyang hinawakan ang kamay ng elder. Ngunit sa susunod na sandali, sumuko siya at bumitaw. Pagtalikod ng elder, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umalis. Samantala, tinawag siya ng disipulo ng Wudong na isang mayabang na hangal. Tinanong ng disipulo kung talagang papayagan nilang umalis ang lalaki matapos ang ganitong kawalang galang, ngunit sinabi ni Moo na mas mabuting hayaan na lang siya. Bukas, bibisitahin niya ang Mount Hua para direktang kausapin ang kanilang sect master. Ang miyembro ng Hua sect ay napuno ng galit at hinampas ang isang bote ng alak sa mesa. Sumigaw siya na walang sinuman sa HCT ang mahina. Isang tauhan niya ang nagreklamo na lahat ay maliit ang tingin sa HCT mula pa noong huling paligsahan. Kung hindi dumating ang elder na iyon, iba sana ang naging resulta. Gusto ng pinuno na iulat ang nangyari sa mga elder ng HCT, ngunit dumating sila doon ng walang column, at mahirap ipaliwanag ang katotohanan kung hahayaan lang nila ang sitwasyon. Sumigaw ang pinuno na tama na, at idineklara na hindi na nila kailangang hayaan ang mga bagay na hindi malutas. Maraming lalaki mula sa Merchant Association ang tumayo sa tabi niya. Tinipon niya ang lahat doon, na nagpa-impress sa kanyang mga junior. Nasa panganib ang kanilang kabuhayan, kaya handa silang gawin ang lahat para protektahan ito. Kahit na may elder ang kalaban, imposibleng makayanan nila ang daan-daang martial artist. Natuwa ang pinuno at kinain ang kanyang labi.
Ngayong gabi ay magiging huling gabi ng kanilang mga kaaway sa mundo. Si Jeshan ay nanunood sa sitwasyon mula sa bubong. Lumapit si Hien mula sa likuran, at tinanong niya kung tulog na ba ang lahat ng miyembro ng Wudang sect sa Inn. Kumpirmado niya na tulog na sila, at lahat ay ayon sa plano. Gayunpaman, idinagdag niya na idineklara ni Elder Muo na bibisitahin niya ang HCT kinabukasan para direktang kausapin ang kanilang sect master. Kung mangyari iyon, mabubuko sila. Nagkomento si Jeshan na kilala ang nayon sa isang putahe na tinatawag na sweet and sour pork, at tinanong kung natikman na ito ni Hien. Kinilala niya ang putahe, at nagsimula silang pag-usapan ang paghahanda nito, na binanggit kung paano binababad sa mantika ang karne bago iprito, na nagdudulot ng malalaking apoy habang niluluto. Nagdagdag na sila ng maraming mantika sa dalawang sect, kaya't walang pagkakataon na maghintay sila hanggang kinabukasan para umatake. Napansin niya ang mga tao mula sa HCT na papalapit sa gusali, at tinawag niya ang atensyon ni Hinhi sa kanila. Ang apoy ay sisiklab ngayong gabi. Isang malaking bilang ng mga martial artist ay papunta sa lugar ng labanan, na parang isang hukbong papunta sa digmaan. Ang bastos na kilala bilang First Brother ay magsisilbing gatong para sa apoy na ito. Sumigaw siya na ngayong gabi ay ipapataw nila ang parusa sa mga bastos na nang ahas maliitin ng HCT sect at singilin sila sa lahat ng ginawa nila. Ang maliit na hukbo ay nagsimulang sumalakay sa gusali, at sinabi ni Jeshan na tulad ng First Brother, ang elder ng Wudang sect ay magsisilbing gatong din para sa apoy na ito. Gising si Muo at nanunood sa pagsalakay, na napagtanto na wala silang pagpipilian kundi lumaban. Natuwa siya sa posibilidad na puksain silang lahat. Sina Jeshan at Hien ay umatras mula sa eksena ng papalapit na labanan, at tinanong niya ang matandang lalaki kung sino sa palagay niya ang mananalo sa laban. Sumagot siya na hindi iyon ang mahalaga. Ang mga taong ito ang nagdulot ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang tunay na mahalaga ay maubos ang napakalaking mansyon ng Merchant Association, na itinayo sa pamamagitan ng pagsasamantala sa dugo at luha ng napakaraming karaniwang tao. Mula sa sandaling iyon, sa ngalan ng Black Mountain Outlaws, kanilang lolooban ang palasyo hanggang sa wala nang matitirang mahalagang bagay. Ipinaliwanag ni Jeshan na mayroon silang eksaktong 15 minuto. Kung makarating ang balita sa lugar ng labanan na tinarget ang punong tanggapan ng Merchant Association, mabubuko ang kanilang plano. Binanggit ni Hianhi na hindi nila pwedeng iwanan ng mag-isa si Se, at hiniling kay Jeshan na manatili. Tinanong niya kung magiging okay sila, at siniguro ni Pung Ho na mabilis lang sila at ayaw nilang masangkot ang matanda sa ganitong mga aksyon. Binigyang diin ni Jeshan na anuman ang mangyari, kailangan nilang umalis pagkatapos ng 15 minuto. Kumpirmado nila ang kanilang pagkakaintindi, at tinanong ni Pung Ho ang lahat kung naiintindihan nila ang mga tagubilin. Hindi sila dapat makipaglaban sa mga hindi lalaban, at kailangan nilang gawin ang lahat ng mabilis. Ang grupo ay nagtungo sa mansyon, iniwan sina Jeshan at Se. Habang pinapanood ang kanilang paggalaw, napansin ng matanda na hindi nila pinabayaan ang pagsasanay na natanggap nila, kaya wala siyang dapat ikabahala. Ang mansyon ay talagang walang tao, at napagtanto ni Jeshan na lumipas na ang 15 minuto. Nagsimula siyang mag-alala dahil hindi pa bumabalik ang mga bandido. Kahit na may ilang gwardya na naiwan, hindi dapat sila naging kalaban ni Pung Ho at Hien. Nang hawakan niya ang kanyang sibat, biglang narinig niya si Se na nagsabi na nasaktan ang ate niya. Tinanong niya kung ano ang sinabi ng bata, at inulit ni Se na may nanakit kay Hien. Ngayon ay alerto na ang matanda, tumingin siya patungo sa mansyon. Sinabi niya kay Se na babalik siya agad, at inutusan ang bata na huwag lumipat at hintayin siya roon. Tinanong niya kung naiintindihan niya, at bagaman antok na antok pa, sumagot si Se ng oo. Isang espada ang lumipad sa hangin at tumama sa lupa. Si Hinhi ay nawala ng armas at tila malubha ang sugat. Isang malaking lalaki ang tumawag sa kanila na mga magnanakaw at nagtanong kung paano sila ng ahas na pumasok sa kanyang teritoryo para magnakaw. Sinabi niya na maghanda silang iwanan ang mga ari-arian ng asosasyon at ang kanilang mga buhay. Ito si Yang Chong, isang peak martial master ng asosasyon. Hindi handa na harapin ang isang taong napakalakas. Nagsimulang mag-isip si Pung Ho na nagkamali sila ng malaki. Ngunit sa susunod na sandali, sumugod si Yang Chong, sumisigaw na ibaba ang mga bagay na kanilang dinadala.
Napakabilis niya, at ang kanyang espada ay babagsak na sa pulang buhok na lalaki na hindi makaiwas sa tamang oras. Isang kislap ng liwanag ang lumitaw mula sa gilid, at nang tumingin si Yang Chong, nakita niya ang sibat ng matanda na lumilipad ng buong bilis, sumabog malapit sa kanya at itinulak siya pabalik. Bagaman tinamaan, nakatayo pa rin si Yang Chong ng matatag. At ang lahat doon ay labis na nagalak nang makita ang matanda. Alam nilang maliligtas sila. Napagtanto ni Hian-hee na pagdating sa Inner Chi, mas malakas ang matanda kaysa sa nakakatakot na gwardya, ngunit hindi magiging madali ang laban. Gamit ang pader bilang pansuporta, sumugod si Yang Chong, sumisigaw sa matanda at nagtatanong kung bakit nandoon ang isang retiradong mandirigma tulad niya. Inutusan ng matanda ang iba na tumakas habang siya ang bahala sa gwardya. Bagaman may pag-aatubili, sumunod sila at tumakas kasama ang lahat ng ninakaw na mga ari-arian. Hindi papayag si Yang Chong na makatakas sila, kaya naghanda siya para sa isa pang pagtalon upang sila ay patumbahin. Ngunit pinigilan siya ng matanda at tinanong kung saan siya pupunta. Nagbanggaan ang espada at sibat, na naglabas ng mga kislap ng apoy. Sinabi ng matanda na subukan muna siyang talunin bago habulin ang mga bandido. Tanging pagkatapos noon ay maaari siyang sumugod sa kanila. Tumalon pabalik si Yang Chong at napagtanto na ang matanda ay hindi isang ordinaryong kalaban. Siya ay isang martial master, ngunit bakit siya nakikisama sa mga bandido? Hindi na ito mahalaga, para sa kanya, isa pa rin itong retiradong matanda. Muling sumugod si Yang Chong, naglalabas ng sunod-sunod na mga suntok na hinarang ng matanda. Nagulat si Hian-hee sa tindi ng laban. Kahit na mas mababa ang antas ni Yang Chong kaysa sa matanda, lumalaban ang huli gamit ang isang braso lamang. Napansin ito ni Yang Chong at nakakita ng pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, nagkunwari siyang tutumbukan ng ulo ng matanda, ngunit sa huling sandali ay binago ang direksyon para tumama sa sugatang braso. Nakita ni Jeshan ang galaw at umiwas sa atake, na ikinainis ni Yang Chong ngunit nagpalakas din ng kanyang kumpiyansa. Tumawa siya ng malakas at sinubukang mangasar sa matanda, tinawag siyang isang retiradong matanda na may sira na braso, at sinabing isa na lamang siyang katawan na gumagalaw ng mahina. Napansin ni Hian-hee na patuloy na tina-target ni Yang Chong ang kahinaan ng matanda at naisip niyang kailangan niyang tumulong. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag siya ng mga bandido. Si Pung Ho ay nasa bubong, nagmamakaawa na sumama siya. Ngunit nag-aatubili pa rin siya. Sumigaw ang pulang buhok na lalaki na masyado siyang nasugatan at siya na ang bahala sa matanda, kaya kailangan niyang tumakas kaagad. Iniabot niya ang kanyang braso kay Hian-hee, at hinawakan niya ito. Hiniling niya kay Pung Ho na alagaan ang matanda at maglunsad ng isang sorpresang atake na hindi makakaabala sa mga galaw ni Jeshan. Siniguro ni Pung Ho na gagawin niya ito. Handang ailay ang kanyang buhay para mailigtas si Jeshan. Ito ang pinakamaliit na magagawa niya bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ng matanda para sa kanya. Ang laban sa pagitan ng dalawang lalaki ay napaka-intense, at sa pagkakataong ito, natatalo na ang matanda kay Yang Chong. Tinutuya siya ni Yang Chong na nagsasabing dahil malapit na ang anibersaryo ng kamatayan ng matanda, hindi na siya dapat magtanim ng galit. Napakalakas ng kanyang aura. Alam ni Jeshan na nahayag na ang kanyang kahinaan, at habang tumatagal ang laban, lalo siyang mapapahamak. Wala siyang pagpipilian kundi tapusin ito gamit ang kanyang huling pamamaraan. Handa na siyang mawala ng kabilang braso. Sa sandaling iyon, may nakakuha ng kanyang atensyon, at sinamantala ni Yang Chong ang pagkakataon para umatake. Tinanong niya kung saan nakatingin ang matanda. Sumigaw ang matanda na huwag lumapit, ngunit si Pung Ho ay papalapit na may hawak na espada. Hindi gaanong pinansin ni Yang Chong ang lalaki. Kahit na sumali siya sa laban, isa lamang siyang sagabal sa kanyang tunay na layunin. Ngunit sa katotohanan, si Se ang papalapit, at sumigaw ang matanda upang pigilan siyang lumapit. Tumakbo siya kasabay ni Pung Ho, ngunit tila hindi siya napansin nito. Kitang-kita sa kanyang mukha ang takot na mawala ang kanyang lolo, ngunit wala siyang pag-aalinlangan sa pagtakbo upang ipagtanggol ito. Napansin ni Yan Chong ang batang biglang sumugod sa gitna ng labanan, at nagulat siya nang makita ang isang musmos na gumagalaw ng ganoong kabilis. Tinawag ni Se ang kanyang lolo at ginamit ang space distortion technique. Sumigaw si Jeshan na mapanganib iyon at inutusan si Pung Ho na hulihin siya.
Sumagot si Pung Ho na gagawin niya, ngunit sa susunod na sandali, nadapa siya at bumagsak sa lupa. Naiwasan siya ni Se at patuloy na tumakbo patungo sa kanyang lolo. Iniisip ni Chong na hindi niya lubos maunawaan ang nangyayari, ngunit kung mahuhuli niya ang bata bilang bihag, maaari siyang makipag-ayos upang maibalik ang ninakaw na ginto. Sinubukan niyang hulihin ang bata, ngunit mabilis itong umiwas at lumundag sa kanyang balikat. Napako siya sa kinatatayuan sa pagkagulat, ngunit agad siyang kumilos at nahablot ang damit ni Se. Napasigaw si Jeshan sa pangalan ng kanyang apo, ngunit idineklara ni Yan Chong na kung siya ay kikilos, mamamatay ang bata. Wala siyang kamalay-malay na inilalagay niya ang kanyang espada sa leeg nito. Nagbabantang lilinisin iyon maliban na lamang kung ibalik ang ninakaw na ginto. Napako ang tatlo sa kanilang kinatatayuan habang sumisigaw ang mga bantay na ibigay ang ginto. Sumigaw si Pung Ho na dadalhin niya ito, ngunit nakiusap siya na ibaba muna ang espada. Umiiyak si Se habang sinusubukang makawala sa pagkakahawak sa kanya, halos matagumpay na siya, kaya napilitan si Chong na gamitin ang kanyang internal chi upang manatili siyang nakakulong sa bisig nito. Lalo pang nagpumigla si Se, gumagalaw ng buong lakas upang makatakas. Si Jeshan ay desperado, takot na baka mawala ang kanyang apo. Muling sumigaw si Yan Chong na kung gumalaw sila, mamamatay ang bata. Sinabi niyang wala siyang pakialam kung si Se o ang matanda ang mamamatay, huwag lang silang kikilos. Ngunit biglang itinaas ni Se ang kanyang maliit na braso at sumigaw na ayaw niyang mahawakan. Umiiyak siya, desperado, at biglang pinalo ng mahina ang bisig ng halimaw. Sana may bisig akong kasinlaki ng kanya, pero mas payat pa ito kaysa sa aking mga binti, naisip niya. Ang maliit na palo ay nagdulot ng dagandong sa katawan ni Yang Chong, nagdulot ng pagsabog ng hangin sa paligid niya. Nahulog si Se sa lupa dahil hindi sinasadyang napakawalan siya ng lalaki. Sa sumunod na sandali, nagsimulang sumabog at tumiklop sa loob ang bisig ni Chong, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit at pagkawalang pag-asa. Buhay pa siya, ngunit ganap ng walang kakayahang lumaban, hindi maunawaan kung ano ang nangyari. Ang kanyang bisig ay ganap na nadurog at nabaluktot. Hindi man lang niya nagamit ang kanyang internal chi upang protektahan ang sarili. Hindi niya inakala na masasaktan siya ng isang musmos. Bago pa lumala ang kanyang sugat, lumapit siya kay Se, na nakahiga pa rin sa lupa, determinado siyang patayin ang bata anuman ang mangyari. Itinaas niya ang kanyang espada, sumisigaw, napapatayin niya ang bata, ngunit sa sandaling iyon, may dumaklot sa kanyang buhok. Nang tumingala siya upang makita kung sino iyon, nakita niya ang matanda, si Jeshan, na may dagwang mga mata na puno ng matinding galit. Walang hiya ka, sigaw nito, paano mo nagawang itutok ang espada mo sa aking pinakamamahal na apo? Ginamit ni Jeshan ang lahat ng kanyang lakas upang hatawin si Yang Chong sa ulo gamit ang kanyang sibat. Sandali, mas hamaba ang sibat. Para ba itong baston ni Goku? Sa isang pagtalon, nagawa ng halimaw na iwasan ang atake ng matanda. Idineklara niyang hindi siya matatalo ng isang napakabagal na pag-atake. Isang kamay lang ang kailangan niya upang harapin ang isang matandang walang silbi. Hawak ang kanyang espada, bumaba siya mula sa kanyang pagtalon, ngunit ang matanda ay simpleng hinawakan ang kanyang sibat gamit ang dalawang daliri at ginamit ang pangatlong galaw ng Lu family's lance technique, the Flying Executioner Lance. Tumagos ang sandata kay Yan Chong, dahilan upang mahulog ang kanyang espada at bumagsak siya sa lupa, sumisigaw sa matinding sakit. Habang gumugulong sa lupa, tinanong siya ni Jeshan, masakit ba? Napansin niyang ang lahat ng buto ni Chong ay nadurog, at ang kanyang panloob na laman loob ay nasusunog.